Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatiling nakatayo ang lahat. Magsiupo ang lahat. Reverendo Padre Jun Sescon, ang ating minamahal na rektor, mga kapatid na pari, mga diakono, mga lider laiko, mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno at ni San Juan Bautista, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Maligayang pagbati sa inyong lahat ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang patron ng ating parokya. Viva San Juan Bautista! Viva mahal na pong Jesus Nazareno! Araw ng Maynila din ngayon. Ginugunitan natin ang ika-453 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating lungsod. Sa kasaysayan, ang Maynila ay itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi, ang unang gobernador general ng Pilipinas,
noong ika-24 ng Hunyo, taong 1571. Binabati natin ang lahat ng Manilenyo, lalo na ang mga kawani at pamunuan ng lokal na pamalaan sa pangunguna ng ating butihing alkalde, Mayor Hani Lacuna. Magandang pagnilayan natin ang tema ng ating pagdiriwang sa taong ito, sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Sa diwa ng synodality o sama-samang paglalakbay, hayaan ninyong maghain ako ng 3 punto para sa ating patuloy na pagkikilatis at pagtatasa sa ating tema. Una, si Juan Bautista bilang unang deboto ni Jesus Nazareno. Kung susuriin natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, makikita natin ng buhay ni San Juan bago pa man siya naging bautista o dagap-binyag, ay mahigpit nang nakaugnay sa buhay ni Jesus. May matingkad na pagkakatulad ang mga pangyayari sa kanilang kapanganakan. Ang pagdalaw ng anghel sa kanilang mga magulang. Ang hindi ordinaryong mga kaganapan sa pagpapanganak sa kanila. Ang pagbibigay ng pangalan. Ang pagtatalaga sa templo. Ang pagtatagpo habang sila'y nasa sinapupunan pa lamang. Si Juan, ang propeta ng kataas-taasan. Si Jesus, ang anak ng kataas-taasan. Si Juan ay dakila sa mata ng Diyos. Si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Mesiyas. Si Jesus ang Mesiyas. Si Juan Bautista ang masasabi nating unang deboto ni Jesus Nazareno. Ang kanyang buhay ay palagiang nakaugnay sa kanyang Panginoon. Ito rin dapat ang maging buhay ng isang deboto ni Jesus Nazareno. Hindi tayo hiwalay sa Kanya mula sa ating pangalan, pati na sa ating mga gawain at pag-uugnayan. Si Juan Bautista ang ating patnubay sa sama-sama nating pananatili at pagsunod kay Jesus. Pangalawa, si Juan Bautista ang unang nakaranas ng dungaw ng unang traslasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Naglakbay si Maria patungong Judea pagkatapos na malaman niyang nagdadalang tao din ang kanyang pinsang si Elizabeth. Masasabi nating ito ang unang traslasyon, ang unang paglalakbay ni Jesus Nazareno sa mga bulubundukin ng Nazaret at Judea. Hindi madali ang traslasyon ni Jesus at Maria patungo kay Juan at Elizabeth. Malayo ang Nazaret sa Judea. Linggo o buwan ang aabutin para makarating. Ngunit hindi inalintanan ni Jesus at Maria ang kanilang traslasyon at si Juan ang unang dumungaw sa pagdalaw ni Jesus Nazareno. Naggalaw siya
sa kagalakan sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito rin ang hamon sa bawat deboto ni Jesus Nazareno, ang matuwa at magalak sa presensya ni Jesus. Sa patnubay ni Juan Bautista, nawa ay makita natin at maranasan natin kay Jesus ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa buhay. Mga deboto, inaanyayahan tayo ng ating mahal na patrong si Juan Bautista na maglakbay tayo sa buhay ng may kasiyahan, ng may pagpupuri at walang hanggang pasasalamat. At panghuli, si Juan Bautista ang unang nagpasan ng krus ni Jesus Nazareno. Ipinahayag niya ang mensaheng mahirap pakinggan, ang pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoon. Hindi siya natakot na ipahayag ang katotohanan, ang maninindigan sa matuwid at tama. Hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nung nalaman ni Jesus na namatay na si Juan Bautista, lubhas siyang nalungkot at kinailangang niyang mapag-isa. Ngunit sinundan siya ng mga tao at kahit na nagdadalamhati pa siya, pinakain niya ang mga libu-libong nagugutom. Ang deboto ni Jesus Nazareno ay hinahamon din na sundan ang mga yapak ni Juan Bautista. Huwag matakot sa krus o sa mga pagsubok sa buhay. Laging handang talikuran ang lahat para sa pagmamahal kay Jesus Nazareno. Ngayong kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ngayong araw ng Maynila, sa harap ni Jesus Nazareno, inaanyayahan tayong lahat na tularan si San Juan sa kanyang debosyon kay Jesus, sa kanyang kagalakan kay Jesus, sa kanyang katapatan kay Jesus. Nawa tayong lahat ay sama-samang maglakbay sa patnubay ni San Juan Bautista patungo kay Jesus. Viva San Juan Bautista! Viva Jesus Nazareno! Amen.